Paborito ko ito. Sa totoo lang po ano, kaya ako nasaktan, 'di ba nasa vlog ko, nasaktan ako kasi, um, 'di ba may comment si Viancy dun sa post ni Doctor Love na siya yung pipiliin pa rin bandang huli. Sa totoo lang po, dun po talaga ako nasaktan. Nasaktan ako pero So yun na nga guys, no? Isa na naman ito sa mga katunayan nga po, ano, na talagang mas masakit na makarinig or makabasa ng something na maaaring makasakit sa'yo, no? Kesa sa physical na pananakit dahil pagka sinapak ka or what, pagka nag-subside yung pain ay medyo mas madaling makalimutan, pero yung mababasa mo or maririnig mo sa isang tao na pinahalagahan mo or binigyan mo ng mahabang atensyon. At ito ay, guys, ito ay hindi panunubat. Hindi ito panunubat ni Kalinga Prab. Kumbaga, nilalabas lang niya yung kanyang totoong nararamdaman or naramdaman dahil sa post ngayon ni Viancy, no? Hindi ko nga alam kung yun ba ay sinadya ni Viancy, yung pagpo-post na yun, or wala lang. Kumbaga parang nag-post lang siya. Pero nakakasakit po yan. Di ba guys? Actually, marami nagulat noong time na yun. Isa na rin ako. Parang pinigilan ko lang din yung sarili ko na gumawa ng reaction at that time kasi ayoko nang makadagdag pa sa mga nangyayaring kaguluhan. Kaya sabi ko, naisip ko rin na baka naman ano, wala lang sa kanya. But I know na masakit para kay Kalinga Prab. Kasi alam naman natin kung ano yung mga ginawa ni Kalinga Prab na sakripisyo, ano. Huwag na natin pag-usapan yung mga pera or what. Pero isipin na lang natin yung effort. Isa yun sa pinakamatindi, ano. Saka yung pagmamalasakit, no? Na parang dahil sa post na yon, parang nabaliwala lahat, no? Parang nabaliwala lahat. Masakit talaga yun guys, masakit yan. And ganun pa man, ay talagang nakikiusap pa rin si Kalinga Prab na huwag i-bash si Viancy. Yan, wag na wag i-bash. So, huwag natin i-bash si Viancy. At never naman natin binash. No? Kumbaga, sinusubukan naman natin intindihin lahat. Magkabilang panig. Siyempre, andito tayo sa part ng Kalingap. So, ganun talaga. And yan guys, bago tayo magpatuloy, siyempre, huwag natin kalimutan supportahan palagi ang buong Team Kalingap sa pangunguna ni Kuya Van Santos Matubang at Teatro Vlogs, and of course, ang nag-iisang Kalingap Prab. And ito muli ang inyong lingkod, Batang LU. So, huwag po natin kalimutan mag-thumbs up bago natin ituloy ang video na ito. And dalawa po ang ating pag-uusapan. Kapag dito ay Kalinga Prab sa kanyang video na ito ay pag-uusapan din natin ng Pacquiao ang nalaman natin tungkol kay Medivh po, ano, isang dating Kalingap Angel na dito pero umalis at okay naman yung kanyang pag-alis kasi nabanggit din ni Kalinga Prab na maayos ang kanyang pagpapaalam, walang nangyaring kung ano pa man na sakitan ng or samaan ng loob, and nagkakausap sila. So yun guys, so sama po niya ako, tuloy-tuloy na natin to guys. So, let's go! tahimik lang ako nung mga araw na yun. Hinayaan ko na lang. Kasi ba't ako nasaktan? Kasi parang nabaliwala yung mga pinaghirapan ko, no? Yan, actually yun yung ano, yun yung nasabi ko rin kanina guys, no, yung pinaghirapan. Kumbaga well, nasabi ko na kanina, hindi sa panunumbat, pero yung pinaghirapan na sinasabi diyan is yung talagang effort guys, matindi yun. Ito po, huwag niyo pong i-bash si Viancy. Yan. Gusto ko lang mag-open din po sa inyo. Nang naramdaman ko nung mabasa ko yung post na yun. Yung comment ni Viancy dun sa
Nabasa niyo po ba yun? Yung sa Yes. dulo ay ang pipiliin pa rin niya ay si Doc Correct. Love. And, ano guys, hindi siya man pag-ano kay Viancy. Ever since naman, kahit nung nag-uumpisa pa lang na binablog ni Kalingap Rab, almost 99% or 90%, every time na nagpapasalamat siya sa mga gusto niyang pasalamatan, laging si Dr. Love ang inuuna niyang pinapasalamatan. I-review niyo po lahat. Napansin ko na yun before, hindi ko lang binibigyan ng attention sa akin. Iniisip ko na lang, siguro ganun talaga siya. No? Nasaktan talaga ako doon kasi sa totoo lang, ang mas nakatulong pa kay Doc, si Biancy. Anong naitulong ni Doc? Naitulong ni Doc, nailapit sa akin. Pero si Biancy, malaki din yung naitulong niya kay Doc. Mas nakatulong pa nga siya kay Doc. Ang daming Actually, malaki talaga na itulong ni Biancy kay Doc kaysa na itulong ni Doc kay Biancy, guys. Kasi kahit nung kasagsagan na binablog ni Kalingap Rab, si Biancy ay sumisingit-singit si Dr. Love. No? Alam naman natin yan lahat. And hanggang sa umabot sa point na mas madalas lang i-vlog ni Dr. Love yung family ni Biancy, hanggang umabot na sa ganito pangyayari. No? And yeah, muli ang umpisa. Kasi mabait din talaga si Kalingap Rab. Binibigyan din niya ng chance na i-vlog ni Dr. Love si Biancy. Pero mas madalas na kung hindi na siguro nagpapaalam, sarili kong opinion lang po yun, no? Pero ganoon talaga, alam naman natin lahat. Kumita ng gusto si Dr. Love kay Biancy. And kung tatanungin kung ano naman tinulong ni Dr. Love kay Biancy, yun na nga, nasabi ni Kalingap Rab na yun lang, yung ipinakilala ni Dr. Love si Biancy kay Kalingap Rab, yun ang naitulong niya. Kaya siguro nakakaramdam ng pagdaramdam si Kalingap Rab kasi parang hindi nakita ni Biancy yung ginawa ni Kalingap Rab, hindi lang sa kanya. Actually, syempre, package deal yan eh. Kumbaga, kasama na buong pamilya. Kumbaga, nakatingin lang lagi sa side ni Dr. Love. Parang ganun ang lumalabas kasi sa kanyang pananalita, sa dulo, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Patungkol kay Dr. Love. Galing kay Biancy, doon sa post niya, doon yung pagbabasehan natin. Masakit talaga yun sa part ni Kalingap Rab, guys. naipundar ni Doc dahil kay Biancy. Yun, Kaya nasaktan ako. marami palang naipundar si Dr. Love ng dahil kay Biancy. So, it means si Biancy ang tumulong kay Dr. Love. Bakit mas pinili niyang, parang mas grabe yung pasasalamat niya kay Doc, pero sa akin, parang ganun ba? Ano? Doon talaga ako nasaktan. Sa part na yun. Okay na sana kung wala yung... Saka ang dami rin nag-comment. Saka dahil din dun sa comment na yun, muling nag-apoy. Kasi okay na yung vlog eh. Tapos na yung vlog. Okay na, tapos na. Ang ganda na ng vlog. Nabilib yung tao kay Biancy. Yun yung naglabasan din yung mga comment na namamangka sa dalawang ilog. Basta maraming negative na comment patungkol kay Biancy at syempre nadadamay yung pamilya niya dahil nga sa vlog nila noong part 99 ay kumbaga mas sa kalingap daw sila, no? Pero syempre alam naman natin na humiwalay na si Doc Love at that time. Nagtayo na siya ng sarili niyang grupo. And after the vlog, kumbaga kung di ako nagkakanali, wala pa yata isang araw ay nag-post na si Biancy ng gano'n. Kumbaga parang hindi ko alam kung paano i-describe yung ginawa ni Biancy na action na yun, guys. Pero kagaya na sabi ko, hindi ko alam kung sinadya niya na pasakitan talaga si Kalingap Rab na yan yung masaklap, guys. Pagkaharap ng isang tao, okay kayo. Pero pagka katalikod na, nag-iiba na.
Parang ganun din yun eh. Kasi okay na yung vlog. Okay na. Tapos sinabi nila na sa Kalingap sila, nagkaayos-ayos. And then, after a while, may ilang oras or isang araw siguro, sabihin na natin ganun, biglang nag-post ba naman ng ganun. So, ano yung ibig sabihin nun? Di ba guys? Kung tutuusin, hindi na kailangan tanungin eh kung kaninong side talaga si Viancy at saka yung family niya. Kasi kung pagbabasihan mo yung mga post po nila, ano, hindi lang si Viancy, kundi pati si mama niya, ay alam mo na kaagad, malalaman mo na kaagad. Kaya lang, mas okay sana kung diretsahan nilang sabihin kay Kalinga Prab. Kasi si Kalinga Prab naman talaga yung totoo na nakapagbigay ng mas maayos na buhay nila. Ano. And para sa akin guys, alam nyo, kung ako lang kung ako lang naman, sa dalawang tao na tutulong sa akin, mas pipiliin ko na mas rerespetuhin ko yung tao na tumulong sa akin nung panahon na ako ay walang-wala. Kaysa yung mga tao na tutulong or tumulong sa akin nung ako ay meron na. Gets nyo ba? Yung ibig sabihin nun. Kasi nung walang-wala ka pa, wala rin yung ibang tumutulong sa'yo. Kung baga, hirap ka sa buhay. Sobrang hirap. Kung totoo lahat yung, kung totoo lahat yung kwento ng na nasa vlog, yung ganun sila kahirap before, ay talaga nga namang kung sino man yung tumulong sa kanya at that time, ay talaga, yun lagi yung bibigyan ko ng, yun lagi dapat ang binibigyan, no? Ng appreciation and maging grateful sa tao na yun na talagang tumulong nung walang-wala pa talaga. Kasi yung tutulong sa'yo, kapag ka meron ka na, iba na yun. Iba na yun. No? So, yun lang ang ibig kong sabihin. And sarili ko lang naman na opinion guys. And kagaya na sabi ko, kung ako lang. So, yan, tuloy. Pero dahil sa comment na yun, ayan, nabutasan na naman tuloy sila. Nabutasan na naman sila. Kasi, bakit ka naman makakomment ng ganun? Na? Parang, ay, nasaktan talaga ako kasi, syempre, ginawa ko lahat para sa kanila. Di ba? And yes, lahat naman, alam yun. And alam nyo guys, for the first time na nagsalita ng ganito si Kalinga Prab sa mga, tungkol sa mga, mga beneficiaries niya. And alam din natin na marami nang nagsialisan din before, kanya-kanyang rason. Una, si Reyna, alam natin ang kwento niya. Si Erica, alam din natin ang kwento niya. No? Si Medit, alam din natin to ano naging kwento niyan. Pero up to now, si Medit, okay pa rin sila ni Kalinga Prab eh. Nagkaka-chat pa rin sila. And yan ang isang bibigyan natin ng reaction mamaya dahil may sinabi si Medis tungkol kay Kalinga Prab. So, tuloy po muna natin guys. And for the first time nagsalita ng ganito si Kalinga Prab, siguro talagang nasaktan siya kasi kakaiba. And sa mga datihan ng datihan ng nanonood sa Kalingap, ito yung pinaka matinding controversy talaga itong nangyayari ngayon. Ito na, record to. So tuloy. Pinakamalaking pabahay. Ginawa ko siya ng pinakamalaking pabahay kasi gusto kong ibalik yung mga siyempre ako naman nag-views naman tayo. 'Di ba? Nagkakaroon tayo ng views. May mga nag-sponsor naman. Gusto kong ibalik 'yun. Na sige, palaki natin yung bahay mo kasi yung kinikita naman din natin sa pag-vlog. Gusto ko maging makita nila 'yon na binibigay ko sa iyo. Alam niyo kung bakit sinasabi ni Kalinga Prab to guys, yung tungkol sa bahay na yan? Dahil maraming nagsasalita, nagpo-post
na pinagkakitaan lang daw si Biancy. Which is, natural nakikita, vlogger eh. Siya yung ano eh, kumbaga, effort niya yung pagandahin yung video, at ginawa niya ng paraan para dumami ang viewers. Kasi kung hindi siya yung nag-vlog at that time, maaring lalangawin, no? Maaring lalangawin. Kagaya nung unang mga vlogs kay Viancy, nung si Dr. Love pa. Hindi naman hindi naman siya, huwag na natin pag-usapan yung maging popular or what. Basta kasi once na magaling yung vlogger, mas maraming views, mas malaki ang revenue. And yung revenue naman na nanggagaling sa vlog na yan, huwag dapat question yan. Kasi pag-aari ni Kalinga Prab yung channel eh. Ngayon, kung sasabihin na pinagkakakitaan, pwede naman kasi kami yan eh. Parang nabanggit na yata ito ni Kalinga Prab, pero sabihin ko na rin na what if ginawang kada vlog lang yung babayaran si Biancy, kumbaga talent fee, turing na artista, hindi aabot ng ganun kalaki yung yung kung ano man yung meron siya ngayon. Kung walang sponsors. Kasi sponsors, nakatulong din yan. No? Bukod sa binibigay ni Kalinga Prab, syempre, hindi natin pwedeng baliwalain ang mga sponsors kasi malaking bagay din. Malaking bagay din sila sa pagtulong. No? So, yun lang ang ibig ko sabihin. I hope na nagigets niyo yung ibig kong sabihin ko. Dapat hindi kini-question yun kasi siya naman talaga ang gumawa. Siya nag-effort yan. Di ba? Nilab team, inano ko kay Eds para, kasi that time, walang sobrang halos siya ata yung pinaka mahina yung views, mahina yung views sa mga Kalingap Angels. Ang pinakasikat nun si Dara, Carla, Pero guys, huwag niyong i-bash po si Biancy. Gusto ko lang maglabas ng saloobin. Tapos yun, nabasa ko yung comment na yun. After all ng mga effort ko, Yun, effort. kala kasi siguro ang dali lang nung ginawa ko na pagpapasikat. Si Edo nga kung tutuusin, pa yun, nagdadalawang isip pa yun kasi siyempre katatapos lang nung kay Erica ba gayon? Tama? Actually guys, alam ko, yung kwento dyan, hindi ko lang talaga nilalabas kasi yung isang tumutulong kay Kalinga Pedro, yung sumusuporta sa kanya, nakakakwentuhan ko. And kinuwento niya sa akin yan na ayaw talaga din ni Kalinga Pedro noon na makipag-love team ulit. Kasi at that time, totoo kasi guys, sabihin ko na, totoong na in love siya, kahit magaling sa akin si Kalinga Pedro, sabihin ko na, galing ito dun sa isang tumutulong din sa kanya. And I'm sure, hindi naman niya ipagkakaila siguro. Totoong na in love siya kay Erica. And sabi nga, wag na nga. Mahabang kwento to pero yun na lang. Sasabihin ko, totoong na in love siya dun kay Erica. Tuloy. Pero dahil sa respeto sa akin ni Eds, dahil sa wala siyang pakalam kung mabash man siya, kung anong sabihin sa kanya ng tao, dahil sa kagustuhan niyang tulungan ako, pumayag siya na, sige san, tandem. Kahit tandem, love team. Tapos yun, hanggang sa naging nag-work, naging successful. Kasi nga So yan po yung kwento na maraming nagsasabi na wala naman daw na itulong si Kalinga Pedro kay V. Naging malaking part po si Kalinga Pedro kasi tingnan nyo na lang yung nag-umpisa yung EDC, lalo na yan sa part 5, yan na talaga, boom. Actually, yun yata yung pinaka-first na nila yung nagkaroon sila ng mahaba-haba na interaction, kasi yung mga
1, 2, 3, 4, parang nagka-cameraman pa lang si Papa Eds nun. And at that time, sa part 5, grabe, dahil sa Royal. So, doon na talaga nag-umpisa, nag-boom. So, ibig sabihin, malaking part si Kalingap Edu guys sa teamwork nila. Wala talaga, walang sponsor, yung views, di ganun kalakas. Diba? So, sige Eds, ikaw ang magpapalakas dito. Ganun po ako eh. Kung anong pwede makatulong, iniisip ko talaga, iniisipan ko ng paraan. Kaya nag-usap kami ni Insan. Sabi niya, sige Insan, ikaw ang masusunod kasi ganun ang karespeto sa akin ni Insan. Yun lang, Yes. masakit lang talaga na after nung na yun, nung parang mas grabe yung niya kay Doc. Hindi ko man maano kasi si Doc naman yung lumapit sa atin. Pero Kung di ako nagkakamali, ay nung unang lumapit si Doc, inilapit ni Doc si Biancy kay Kalingap Rab. Halos hindi pinapansin eh. Kasi parang, ewan ko, parang mukhang mayaman naman daw eh. Siguro nakikita yung itsura niya. Tapos yung naka-nail polish, yung mga ganun. Kaya siguro hindi pinapansin. And nakatatlong beses yata na ni-refer ni Doc Lab si Biancy kay Kalingap Rab bago binigyan ng pansin. So yun guys. tanong, anong naitulong ni Doc maliban sa nailapit sa atin? 'Di ba? Kung tutuusin, mas maraming naitulong pa si Biancy kay Doc. Yun. So yun nga. Mas maraming naitulong si Biancy kay Doc kaysa naitulong ni Doc kay Biancy. Yun ang sinasabi po ni Kalingap Rab na kung titingnan naman ay oo nga no. Okay, hindi natin binibigyan ng pansin dati yan. Pero pag narinig mo na ay doon mo marirealize na parang gusto mong balikan lahat. At makikita mo, oo nga no, tama nga. So yun guys, and ito, yung sinasabi ko kanina tungkol kay Medivh kasi mayroon siyang sinabi dito po and shout out sa'yo Leche Flan Girl. Tinamig ko muna yung video mo, nag-live po kasi siya nung kahapon and ito guys, related kasi sa Kalingap kaya sinama ko sa ating pag-uusapan. So ito na. Kung may yayaya sa iyo, Dito, may sa live stream niya, meron isang viewer na nagtanong sa kanya. Ito po yung katanungan ko. So, ulitin po natin. Yan. kung may yayaya sa iyo sa Kalingap, babalik ka ba sa kanila? Siguro depende po kung si Kuya Rab. Kung si Kuya... Yun. Grabe po, no? Kung may magyayaya sa'yo na bumalik sa Kalingap, babalik ka ba? Parang ganun yung katanungan ko. And sagot ni Medic, depende po kung si Kuya Rab. No? So, kung may magyayaya, ang katanungan, hindi pinangalanan. And sabi nga ni Medic, depende. Tapos iduktungan niya, kung si Kuya Rab, ay alam na natin, pwede siyang bumalik kung si Kalingap Rab ang magyayaya sa kanya. So, tuloy po natin to. Kuya Rab po. And parang hindi ko pa nakikita ang sarili ko ngayon na worthy na bumalik sa Kalingap. Siguro, oo. Okay lang yun. Tapos na rin naman yung yung mga pangyayari. Kumbaga, limot na and wala naman ginawa masama si Medic. Kumbaga, yung pag-alis niya, merong kwento dati na maintindihan natin si Medic kung bakit umalis siya. No?
Medyo, ano eh, kumbaga, love team din yun eh. So, tuloy po natin guys. Ano lang po ako, like, doing my own things. Doing my own things. Walang sinasaktan, walang binabash, walang ano, ganito, ganyan. Walang, parang walang kinakampihan, gano'n. Walang sinasawsawa na issue. Kasi ayoko din naman Good. po nun. Parang, sobrang dami ko na pong issue, ayoko nang dagdagan. Okay. So, parang gets ko yung sinasabi niya eh, regarding sa mga issue kasi lately, na may mga nakakita na nag-comment si Doc Lab po ano, sa live stream din ni Medit na tinanong si Medit kung pwede daw ba siyang i-vlog ni Doc Lab. Ewan ko kung ano na yung mga kasunod na napag-usapan doon. Yun lang naman yung aking nalaman. Kaya siguro ito yung nabanggit ni Medit ngayon. Ayaw niya ng ano. At saka wala siyang kinakampihan. So yun lang. So, tuloy po natin. Tinanong din yan sa akin, may bala ka din pa daw babalik. Di ko pa alam, God's will. Ayoko pa kasi magsalita ng tapos. Pero hindi naman po ako umalis sa Kalingap ng may sama ng loob, ganito, ganyan. May reason po kung bakit ako umalis sa Kalingap. And And yung reason na yun ay hindi ko i-discuss kasi everybody knows naman yan, no? alam po namin yun ni Kuya Rab, tsaka okay po ang pag-alis ko sa Kalingap. And kahit wala na ako sa Kalingap, nagkaroon pa ng chance na nagkausap pa kami ni Kuya Rab sa chat. And okay naman po kami ni Kuya Rab. And yung respeto ko po sa buong team Kalingap, and especially kay Kuya Rab, and yung pagtanaw ng utak na loob sa lahat ng natulong sa akin ni Kuya Rab hanggang ngayon, hindi po yun nawawala, and hindi. Grabe. Kumbaga kahit yun yung mga nakakabilib po, ano? Nakakabilib. Dahil na-appreciate po nila yung... actually si Medit, hindi siya ganun katagal eh. Hindi siya ganun katagal sa Kalingap guys. Kanya nga lang, nag-ano dito eh, nag-viral eh. Yung love team nila ni Kalingap Dan dati. And nung umalis siya, halos kasagsagan din ng ano yun, ng love team. Talagang patok na patok dati. Tapos biglang naputol. Kumbaga, nagkaroon ng ano din eh, ng mga issue, ganyan guys. And yun lang, nakakatuwa dahil hindi ka nakakalimutan yung mga naitulong sa kanya ni Kalingap Rab. Anong bagay? Isa kasi sa mga ano dyan, nung na-vlog siya ni Kalingap Rab, ay inabsorb si Medit ng isang malaking university or college siguro doon sa Naga po ano, ginawa siyang ambassadress doon sa school na yon and scholar siya, galing. So yun pa lang, grabing ano na yun, blessing, and marami pa. Yan lang yung pinakamaganda, isa sa pinakamaganda na natatandaan ko kasi sa edukasyon yun eh. Ayun guys, Yun, mapapantayan ng kahit ano. So, grabe. yun. Sobrang tinatreasure ko po yun. Yun, ganda. Sobrang tinitreasure daw niya yung nagawa ni Kalingap Rab sa kanya. Grabe yun guys, napag-appreciate. And yun, and as of now naman ay wala pa namang ganong balibalita no, na mababalikin siya or what. Meron lang isang netizen or viewer ni Medit na nagtanong kasi siguro nakamonitor din sila sa mga nangyayari sa community ng Kalingap po ano. Kaya nila natatanong si Medit at saka isa pa yung pag-comment ni Doc Lab sa live stream. Kaya siguro siya medyo umiingay ulit yung pangalan po niya. And yun lang guys. So, big love shoutout sa iyo dyan, Medit. Isa rin kasi si Medit sa mga naging favorite subject natin before nung nandito pa siya sa
Kalingap po, ano. So yun, okay naman siya, mabait. So yun lang guys, and maraming salamat muli sa inyong lahat sa pagsama dito sa akin sa ating reaction video, and God bless po sa lahat, and magkita-kita po tayo ulit sa aking mga susunod na upload, and ingat po, and God bless. Bye-bye.